Sinasabing ang isa sa pinakakontrobersyal na kaso ng heresy sa kasaysayan ay ang kaso nitong si Joan of Arc. Bakit? Noong 1420, ang hari ng Pransya na si King Charles VI o mas kilala sa tawag na Charles the Mad dahil ito ay may sakit sa kaisipan at nagiging dahilan din kung bakit nahihirapan siya sa kanyang pamumuno. Kaya naman ang kanyang asawa o ang reynang sa Isabeau of Bavaria ang humalili sa kanya. Sa pamumuno nitong si Isabeau ay pinayagan niya ang kanyang anak na babae na si Catherine na maikasal sa hari ng Inglaterra sa mga panahong iyon na si Henry V. At ang pag-iisang dibdib nilang iyon, nitong si Catherine at nitong si King Henry V ay ang magdadala sa pagbabago o malaking kaguluhan sa Inglaterra at sa Pransya. Bagaman kasi may anak naman na lalaki itong sina King Charles VI at Queen Isabeau na nagngangalang din Charles at magiging Charles VII pagdating ng araw, ay mas pinipili raw na magiging susunod na hari ng Pransya ay ang magiging anak nitong sina Catherine at Henry V. Na kung totoosin ay masasabing maling desisyon dahil pwede namang ang paghahari sa England ang ibigay na lang sa magiging anak nitong sina Catherine at Henry V. Dahil hari naman ng England itong si Henry V. So kung totoosin ay dapat wala talagang issue. Kaya nga lang noong 1422, nang bawian ng buhay itong si King Charles VI at itong si King Henry V na may pagitan lamang na ilang linggo. Bagaman sanggol pa lamang ang anak nga nitong sina Catherine at Henry V na nagngangalang Henry ang inuluklok sa trono at siya ay naging si Henry VI kung saan ay naging hari siya ng Pransya at Inglaterra. At dito ay mababaliwala naman itong si Charles. Ang anak nga nitong sina King Charles VI at Queen Isabeau at kapatid nitong si Catherine. Siyempre mababad trip talaga itong si Charles. Biruin mo yung tronong para dapat talaga sa kanya ay binigay pa sa isang sanggol. At sa panahon ngayon, itong si Charles ay suportado naman ng grupo ng mga French nobles. At bukod sa mga ito ay suportado rin siya ng napakaraming mga Pranses na hindi raw makakapayag na isang Ingles ang uupo sa trono. At isa ring dahilan nitong si Charles sa pagkiklaim niya sa trono ng Pransya ay ang pagtatalaga sa kanya ng mismo niyang ama na si Charles VI bilang regent ng kaharian. Ibig sabihin ay parang pinamumunuan niya na rin ito. As darating ang panahon na hindi pala siya ang hihiranging hari, talaga nga namang mababad trip siya. Kaya naman dito ay sumiklab ang napakaraming mga labanan. At dito sa pagkakataong ito ay sisibol at lilitaw ang isang simpleng dalagang magbubukid. Si Joan, natatawaging Joan of Arc. At dito ay ipipresenta nitong si Joan ang kanyang sarili kay Charles. Ito ay para tulungan ito sa laban. Ayon kasi dito kay Joan ay meron daw siyang mga vision mula sa Diyos kung saan ay nakakausap niya raw ito na siya raw ang may kakayahan makapagpaalis sa mga Ingles sa Pransya at siya rin daw ang may kakayahan na makapagluklok dito kay Charles sa trono ng Pransya. Sa panahon kasi ngayon, bagaman maigpit ang paniniwala sa mga vision at mga propesiya, ay meron pa rin naniniwala sa mga ito. Kabilang na itong si Charles. Naniwala siya dito kay Joan. At bukod pa rito ay meron din kasing propesiya sa Pransya na isang babae raw ang magliligtas sa kanila laban sa mga Ingles. Bagaman nung una ay nagdalawang isip itong si Charles, ay pinayagan niya na rin sumama sa hukbo niya itong si Joan. At nang napasama na nga itong si Joan sa mga labanan, ay naging tuloy-tuloy ang kanilang tagumpay. Sa panahon ng mga digmaan ay nagbibihis lalaki itong si Joan. Yung tipong parang mandirigma talaga. At nagpagupit din siya ng buhok para walang istorbo. Sa mabilis na paglipas ng mga taon, ay nagawa ring maluklok sa pagiging hari itong si Charles. Natatawagin na ang Charles VII. Ito ay noong 1429. Kaya nga lang noong 1430 ay nagawang mahuli itong si Joan ng mga Burgundian troops. At siya ay ibinenta sa mga Ingles. At bagaman hawak ng mga Ingles, ay kinasuhan itong si Joan sa ilalim ng English at French Ecclesiastical Court. Ito ay ng heresy, witchcraft, at ang pagsusuot niya nga ng damit panlalaki kahit siya ay babae. Dahil sa panahon yun ay medyo mahigpit sa ganong bagay. Sa pagkakataong ito ay maiisip mo na medyo may pagka-awkward. Dahil bagaman ay pinagtatanggol ni Joan ng Pransya laban sa mga Ingles, kung saan ay lilitisin pa rin siya ng mga Ingles sa ilalim ng korte ng Inglaterra at sa French Ecclesiastical Court.
Sinasabing pinahirapan ng husto itong si Joanne sa kanyang pagkakakulong bago siya hatulan ng kamatayan. Noong May 30, 1431 ay tuluyan siyang sinunog ng buhay sa Rouen kung saan din siya nilitis. At sa panahon iyon ay 19 na taon pa lamang siya. At matapos sunugin ay tinapon ng kanyang abo sa Seine River. Hindi na nagawang maisalba pa nitong si King Charles VII ang buhay nitong si Joanne. Dahil nga sa mga Ingles ang may hawak dito, bagaman nasa lugar sila ng Pransya. Isa pa sa mga panahon ngayon ay patuloy na kinakaharap nitong si King Charles ang mga labanan para nga mapanatili siya sa pagiging hari, kung sana'y napaalis na lamang ang mga Ingles sa Pransya noong 1453 pa. Sa totoo lamang ay talagang naging kontrobersyal daw ang naging katapusan nitong si Joan of Arc. Ito ay dahil nga sa naging paghatol sa kanya. Napakahigpit kasi ng simbahan talaga pagdating sa witchcraft ng panahon iyon. Malayong malayo talaga sa panahon natin sa ngayon. Na kahit anong pagkakataon ay pwede kang magsabi na may nakita kang liwanag. Pagkatapos nun ay pwede ka namang gamot at pwede ka na rin magtayo ng kulto na walang pipigil sa'yo. Na masasabi nga rin katumbas ng heresy at witchcraft noong unang panahon. Pero alam niyo ba noong February 14, 1450 ay pinagutos na si King Charles VII na muling imbestigahan ang naging paghatol kay Joan of Arc, kung saan ay nagkaroon ng mga interview sa iba't ibang mga saksi sa nasabing trial. At lumabas nga sa mga pagsisiyasat na nagkaroon nga ng pagkakamali ang paghatol. Pinahirapan daw itong si Joan at pilit na pinaamin sa mga hindi niya naman sinasabi at hindi niya naman ginagawa. Dahilan para bumigat nga ang kaso niya. At sa pangalawang pagkakataon ng pag-iimbestiga noong 1452 ay napatunayan naman ang pagiging bias ng husgado laban kay Joan. Ipinagpatuloy ang pag-aaral sa nasabing kaso na paghatol nga dito kay Joan. At noong 1454, ilang matataas na tao ng simbahan ang nagsabi na mali nga ang naging prosesong pinagdaanan nitong si Joan. Tumagdag din sa bigat ng kaso niya ang sinasabing cross-dressing. Ang sinasabing naging cross-dressing nitong si Joan ay ang naging paksa ng 5 artikulong akusasyon laban sa kanya. Ganong katindi. At nang matanong daw siya patungkol sa pagsusuot niya nga ng damit panlalaki, ay hindi na raw umimik itong si Joan. Pero sa akin lang medyo common sense. Siyempre kung sasaba ka sa gera o sa labanan, bakit naman magsusuot ka ng damit pambabae? Bakit naman magpapaganda ka? Dahil siyempre ang pagsusuot ng damit panlalaki sa gitna ng labanan ay magdadala siyempre ng maayos na pagkilos. Ganun lang naman kasimple ang paliwanag doon. Bagaman hindi naman talaga siya nakipag-toe-to-toe sa laban. Bagkos ay namuno lamang siya at naging divine guidance. Kaya naman magtataka ka talaga kung bakit napaka-big deal sa kanila ng bagay na iyon. Pero totoosin kahit iyan pa ang sabihin nitong si Joan ay hindi pa rin naman talaga siya makakalusot. Dahil ayon nga sa ilang mga historian, bago pa man simulan ng paglilitis ay meron ng hatol sa kanya. Dahil nga sa galit ang mga Ingles sa kanya, dahil syempre alay niya si Charles VII, ang kaaway nila. Kaya naman daw nakakapagtaka pa na isinama pa ang pagsusuot niya ng damit panlalaki para bumigat ang kanyang kaso. Samantalang sa panahon natin ngayon ay sandamakmak na kung ano-anong mga kalokohan ang ginagawa ay nare-request pa na ilagay sa house arrest. Kaya naman noong 1455, dahil sa pag-iimbestiga, ay binaliktad ang kaso laban kay Joan kung saan ay pinawalang sala siya. Bagaman huli na ang lahat at hindi na siya nailigtas sa kamatayan, sinasabing na natiling tapat at naniniwala itong si Charles VII dito kay Joan. Kaya naman noong 1456 ay dineclare na siya ay isang martir at santo ng simbahang Katoliko. Muli maraming salamat sa inyo mga pao sa inyong pagsama sa ating video sa araw na ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, just hit the subscribe button at ang notification bell. Lang sa ganun ay makasunod ka sa mga video natin sa mga susunod na araw. Muli maraming salamat sa inyong mga paos at see you sa next episode. Bye bye.